Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning! Saturday morning na po, May 2, 2015. Gising na po at samahan nyo kaming salubungin ang ikalawang araw ng Mayo. Alamin po ang aasahang panahon para sa buong buwan at ang mga events na hindi dapat palampasin. Dito lamang yan sa Panahon TV. Sa mga online, sa pwedeng kaming napapanood by live streaming sa www.ptv.ph. Mula po sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Bago ang lahat, ito po muna para sa mga babiyahe ngayong araw. Patuloy po ang pagsasagawa ng road reblocking and repair ng Department of Public Works and Highways. Sa mga biyaheng southbound, asahan po ang mabigat na daloy ng trapiko along C5 Road from Pasig Boulevard to Bagong Ilog Service Road. Para naman sa mga biyaheng northbound, asahan rin po ang traffic along Mindanao Avenue from Road 1 to Catleya Street at C5 Road Pasig Boulevard to Mary Immaculate Hospital, C5 Road from Valle Verde to Lanuza Street, and along EDSA between Tirona Street to Mascardo Street, Caloocan City. For westbound naman po, magsasagawa rin ng road reblocking and repair along Batasan Road from Sinagdala Street to Philinbes. Magtatagal pa ang naturang pagkukumpuni hanggang May 4, 2015. At ngayon naman po silipin natin kung ano nga ba yung mga weather system na umiral sa ating bansa nitong mga nakalipas na araw. Base po sa ating weekly weather recap ay patuloy po ang pag-iral ng easterly sa bansa simula po yan nung araw ng Linggo hanggang kahapon araw ng Biyernes. Kaya naman malaking bahagi po ng ating bansa ay talaga nga namang nakaranas ng mainit at maaliwalas na panahon. Nung Tuesday and Wednesday, meron po tayong binantayan na low pressure area at ilang bahagi nga po ng Eastern Visayas at ganoon din po ng Caraga at Davao region ay nakaranas din po ng mga pag-ulan dulot nga nitong outer cloud bands ng naturang low pressure area. Pero di kalaunan ay nawala o nalusaw naman ang nasabing LPA. So mamaya alamin po natin kung ano nga ba yung mga weather system pa na iiral sa mga susunod na oras. At ngayon naman po silipin natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin yan ay mamayang 5:33 ng umaga at ang sunset po natin ay 6:13 ng gabi. Sa ating moonrise, ang moonrise po natin 4:45 ng hapon at ang moonset po natin ay 4:08 ng umaga at yan po ay merong 94% illumination. So sa ating phase of the moon, mamayang gabi visible pa rin po sa kalangitan ang waxing gibbous moon. During this phase, more than half lighted ang buwan but less than full. So asahan po natin mas malaking bahagi nito ang magliliwanag sa ating papawirin. At ang illumination po niyan, yan ay nasa 98% illumination. At narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of NAMRI. Ang high tide po natin 0.75 meters at 9:18 ng umaga at ang low tide po natin ay 0.23 meters at 2:35 ng umaga. Sa ating world news naman po, patuloy ang isinasagawang rescue and retrieval operations na sa Nepal. At Sabado nga po nang yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Kathmandu, Nepal. Ang pinakamalakas na lindol sa loob po yan ng 81 taon. Umakyat na ang bilang ng nasawi sa higit 6,300. Ayon sa gobyerno ng Nepal, posible pang umakyat sa 10,000 ang death toll. Halos nasa 14,000 residente naman po nagtamo ng matinding pinsala. At sa tindi nga po ng pinsala, pati ang mga turista nagbabakasyon sa Kathmandu ay nagboluntaryo na rin po para makatulong sa mga biktima ng lindol. Nananawagan na ang United Nations sa tulong o ng tulong mula po yan sa iba't ibang bansa. Nasa 3 milyong residente ang nangangailangan ng supply ng pagkain. Hihigit naman po sa 100,000 kabahayan ang nasira ng lindol. Itinuturing pong worst affected area ang Sindopalco, kahilagang silangan ng Kathmandu kung saan 90% ng lugar ang dinurog ng lindol. Bukod sa mga kabahayan at gusali, ilang UNESCO World Heritage Sites gaya ng templo sa Dubar Square ng Kathmandu, Patan at Bhaktapur ang napulbos ng lindol. Ilang bahagi rin po ng Canggu Narayan, isang Hindu complex, ang sinira rin po nito. Samantala, naibalik na ang kuryente at linya ng komunikasyon sa mga pangunahing lungsod ng Nepal.
Dito sa Pilipinas, naging biktima na rin po tayo ng lindol at patuloy pang sinusubok ang katatagan ng bawat Pilipino. Pero gaano nga ba tayo kahanda kapag gumalaw na ang West Valley Fault? Ang West Valley Fault ay may habang 70 kilometro. Tumatagos po ito mula Rizal, Marikina, Quezon City, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa at Laguna. Sa katunayan, 35% ng mga residente mula sa nasabing lugar ay naninirahan mismo sa ibabaw ng fault line. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, gumagalaw ang fault line kada 200 o 400 na taon. At sa kaso nga po ng West Valley Fault, masasabing hinog na ito. Ayon sa datos, huling gumalaw ang West Valley Fault taong 1658 at once na gumalaw muli ito, posibleng maging sanhi ng lindol na may lakas na magnitude 7.2 at inaasahan na aabot sa 100 kilometro ang magiging lawak ng pinsala nito. Kaya naman sa panahon ngayon, importante na may sapat tayong kaalaman at dapat lagi po tayong handa. Sa iba pang balita, kahapon, pasado alas 8 ng umaga, nagbuga ng abo ang Mount Bulusan. Ayon kay Ed Laguerta, Bicol Region Resident Volcanologist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tumagal ang insidente ng 5 minuto. Naapektuhan po nito ang ilang lugar sa syudad ng Huban, kabilang ang Puting Sapa at Sangayon. Ganon din po ang Cogon, Gulang-Gulang at Tinampo sa Irosin. 10:30 ng umaga ng masilayan po ang crater nito. Matapos ang ash and steam explosion, naitala naman ang 4 na po nga insidente ng volcanic earthquake. Simula pa lamang po yan, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ng ilang paalala.